10 PBL Shocking News, Puksaan, Sagupaan, Banggaan ng mga teams. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang pagsisimula ng PBL ngayon January 31 ay talagang inaabangan ng maraming manonood dahil ito ang hudyat ng pagbabalik ng matitinding laban, bagong kwento, at mas mainit na kompetisyon sa liga. Matapos ang mahabang pahinga, handa na ulit ang mga koponan na magpakita ng determinasyon. May gustong bumawi, may gustong magpatunay at may gustong ipagtanggol ang kanilang pangalan. Kaya para sa mga fans, hindi lang ito simpleng opening day, kundi isang pagbabalik ng passion, excitement at pagmamahal sa volleyball. Kaya naman, narito ang 10 pasabog sa PBL na dapat nating abangan. Una, ang pagkaka-recruit kina Aragalang, Maylene Paat, Bia General, Aimee Hernandez, Rem Palma at Royce Tubino para sa Farm Fresh Foxes. Isang malaking boost sa squad dahil pinagsama ng team ang karanasan, malakas na scoring threats at depth sa iba't ibang posisyon na makakatulong sa mga competitive ng PBL campaign. Sina Aragalang at Maylene Paat ay mga kilalang veterans na magdadalang firepower at leadership sa wing attack matapos ang kanilang stint sa Cherry Tigo crossovers. Habang si Royce Tubino naman ay magbibigay ng solid presence sa outside hitting mula sa Chocomucho Flying Titans. Aimee Hernandez at Rem Palma ay inaasahang lalakas ang frontline at magbibigay ng karagdagang height at karanasan sa team. Habang si Bia General ay magpapalakas sa libero rotation para sa mas matatag na depensa. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapakita ng seryoso ang Farm Fresh sa pag-angat ng kanilang performance at paghabol sa mas malalim na playoff run ngayong PBL All-Filipino Conference. Pangalawa, ang napakaraming recruits ng NX-led Chameleons na nagmula sa Petrogas Angels ay tunay na malaking balita at makikita bilang isang strategic na hakbang ng koponan upang mabilis na maging contender sa PBL ngayong season. Dahil umalis ang Petrogas sa liga at naging free agents ang karamihan sa kanilang mga core players, pinagsama-sama ng NX-led ang mga ito tulad ni Brooke Van Sickle, MJ Phillips, Myla Pablo, Jonas Sabete, Janelle Cheng, Bang Pineda, Rania Musa, AA Adolfo at Jel Tempiatura. Napawang may championship experience at established chemistry mula sa kanilang panahon sa Angels. Ang resulta ay isang roster na hindi lamang puno ng talent at karanasan, kundi may potential ding mag-shift ng dynamics sa liga dahil sa malakas na kombinasyon ng scoring, playmaking, at veteran presence na dala ng mga dating Petrogas players. Pangatlo, magandang balita para sa Capital One Solar Spikers ang pagkuha kina Ponggay Gaston, Cherry Nunag, Isa Jimenez, Esra Madrigal, Rachel Hervina, Jasmine Nabor at Shaya Adorador dahil malinaw na layunin nitong bigyan si Bella Belen ng mas solid na suporta sa loob ng court. Ang mga bagong recruit na ito ay nagdadala ng kombinasyon ng karanasan, depensa at depth sa iba't ibang posisyon, lalo na sa ball control, floor defense at secondary scoring na makakatulong para hindi nakaatang lahat ng pressure kay Bella. Sa mas balancing lineup, mas magkakaroon ng pagkakataon ng Solar Spikers na magpatakbo ng mas maayos na sistema, mapagaan ng opensa at unti-unting buuin ng chemistry ng koponan patungo sa mas kompetitibong kampanya sa PBL. Pang-apat, ang pagbabalik ni Gia Morado de Guzman sa Creamline at sa PBL. Matapos ang ilang taong paglalaro bilang import sa Japan, ay isang malaking dagdag lakas hindi lang sa team kundi sa buong liga. Bitbit niya ang mas malalim na karanasan, mas pulidong playmaking at leadership na nakuha niya sa international play. Kaya naman inaasahang mas magiging matatag at organisado ang laro ng Creamline. Para sa mga fans, ito ay hindi lang simpleng comeback kundi pagbabalik ng isang setter na kayang magtaas ng antas ng kompetisyon sa PBL. Panglima, ang pagbabalik ni Bernadette Pons sa Creamline mula sa kanyang stint sa beach volleyball sa SEA Games ay isang welcome development para sa team dahil bitbit niya ang dagdag na athleticism, versatility at mental toughness na nakuha niya sa international beach competition. Ang karanasang iyon ay iba pang dynamics ng laro kumpara sa indoor. Makakatulong sa kanya lalo na sa defense, transition play at adaptability sa fast breaks.
Para sa Creamline, ang kanyang return ay nagdadagdag ng depth sa roster at nagbibigay ng mas maraming options sa rotation habang pinapakita rin kung paano magagamit ng mga players ang experience sa iba't ibang format ng volleyball para mas pagyamanin ang kanilang laro sa PBL. Pang-anim ang pagbabalik ni Cici Rendina sa indoor volleyball kasama ang Chocomucha Flying Titans. Matapos ang kanyang focus sa beach volleyball at SEA Games commitments, ay isang malaking plus para sa PBL at sa kanyang team dahil hindi lang siya basta-basta player. Isa siyang elite all-around athlete na may malalim na karanasan sa parehong indoor at beach game. Matapos niyang maglaro at magrepresenta ng Pilipinas sa beach volleyball kasama ang makasaysayang gold medal sa SEA Games beach volleyball kasama si Bernadette Pons, dala niya pabalik sa indoor court ang heightened athleticism, timing at enhanced defensive instincts na nakuha niya sa Suns na siguradong makakatulong para mas tumibay ang Chocomucha sa PBL. Ang kanyang return ay hindi lang comeback sa league kundi balik ng isang star player na makapagbibigay ng excitement at dagdag na firepower sa team habang pinapakita kung gaano siya kahalaga sa kabuoang laro ng Philippine volleyball. Ang pampito ang posibleng comeback ng Chocomucha Flying Titans ngayong PBL season ay isang bagay na maraming fans ang inaabangan dahil pagkatapos ng ilang up and downs na performance at minsan ay nasa lower standing sila, makikita natin na mayroong mga senyales na unti-unti silang bumabangon. Sa nakaraang season, nakapasok sila sa semifinals at nagpakita ng never say die attitude sa ilang laban. At pati ang mga key players tulad nila Cici Rendina, Dina Wong, Maddie Madayag, ay gumawa ng malalakas na performances noong 2025 All-Filipino Conference. Nagpapakita na may competitive fire para sa buong squad. Pang-walo, ang pag-join ni Ea Laura sa Chocomucha Flying Titans ay isang pinakamainit na storyline ngayong PBL 2026 season at malaking tulong para sa team. Pagkatapos ng mahigit isang taong hiatus at pag-alis niya sa kanyang dating club, opisyal na siyang bumalik sa liga kasama ng Chocomucha. At ito'y nagbigay ng enerhiya at excitement hindi lamang sa Flying Titans kundi sa buong PBL fanbase. Pangsiyam, ang pagiging may isang official recruit lang ng Creamline Cool Smashers para sa 2026 PBL All-Filipino Conference. Si Libero Jenier ba lamang ang bagong pasok sa roster ay isang interesting na development dahil sa dami ng karamihan ng teams na nag-haul ng maraming bagong players ngayong off-season. Sa isang banda, pinapakita nito na mas nanatili ang core ng Creamline, lalo na mga players na may malalim na chemistry at established roles, kaya hindi sila gaanong nag-overhaul ng lineup. Pang-sampo, sa mga teams na sobrang daming recruit, may malinaw na risk na mababangko ang ilang players, lalo na kung pare-pareho ang posisyon o halos magkakapantay ang skill level. Kahit malalim ang roster, limitado pa rin ang playing time, kaya may mga manlalarong posibleng mahirapang makahanap ng consistent role. Sa kabilang banda, maaari itong maging healthy competition na nagtutulak sa players na mag-level up. Pero nakadepende pa rin sa coaching staff kung paano nila minamanage ang rotation, chemistry at moral ng team. Sa huli, hindi lang dami ng recruit ang mahalaga, kundi kung paano sila nagagamit ng tama para hindi masayang ang talento. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.